Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakahiya na ginawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas dahil harap-harapang di umanong pinahiya ni Lisa Smugs ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang wala na nga ba talagang kwenta ang pamumuno ni Kuting ng Norte na ito dahil hindi na siya nire-respeto at nagiging alipin na lamang ni Lisa Smugs at ng mga iba pang pulpolitiko at talagang ginagamit lamang ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan, kaya naman talagang hindi nga natutupad ang kanyang pangako sa mga farmers at iba pa at sa bansang Pilipinas na magkakaroon ng magandang pamumuhay at talagang bababa ang mga bilihin. Ngunit wala ngang nangyari sa kanyang pangako kahit isa na halos magdadalawang taon na siyang nakaupo. Ngunit wala pa rin itong nagagawa kundi mangulimbat na lamang ng kaban ng bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga pinahiya ni Lisa Smugs itong si Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na walang kredibilidad at wala ng bayag ito sa pamumuno sa bansang Pilipinas. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya naman sigaw ng taong bayan na kung hindi niya rin lang pala kayang mamuno, bakit pa ito nakaupo? Dahil na lamang sa pangungulimbat ng kaban ng bayan. Kaya naman ang sigaw ng bayan ay talagang dapat nang mag-resign ito at palitan na ni VP Inday Sara. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sino pa mga celebrity. Pero you all know na kapag yan ay programa ni Lisa Tanas, programa nila, ang purpose yan kademonyohan. So nagreklamo sa atin, mga palangga, yung mga nakatira doon. Ang sabi sa atin, Miss Maharlika, napakawalang hiya na po talaga, okay, ng gobyerno ng Marcos Jr. Okay? Kasi nandito po sila kagabi, dito po nakatira ang mga, ito, hanap ko lang yung mensahe. Okay? Dito po nakatira yung ibang mga tauhan ni Lisa Smugs. Imagine nyo, Miss Maharlika, galit na galit po ang mga residente dito. Dahil yung fireworks ay pinasabog nila ng bonggang-bongga sa rooftop. Imagine nyo, yung fashion show na yon, dun sa rooftop na yon, merong fireworks na pinaputok. Okay, doon sa pinag-explode doon sa ano na yun, sa mansion na yun. I'm just wondering, kumbaga hindi ba kontento sila doon sa doon sa Malacanang yung fireworks nila. So meron pa doon sa rooftop daw ayon sa residente. Victoria Lakepenny, thank you palangga. Ngayon, Miss Maharlika, imagine mo yung show na yon ni Paul Cabral at ni First Lady Smugs ang tawag niya. Nagpaputok pa po dito sa rooftop ng aming tinitira, ng aming condo unit. Yung floor, bawat palapag ay yumayanig na parang World War. Okay? Parang World War. Dinig na dinig po namin ang vibration. Mga pundasyon ng kondominyo, mga bakal, na kulang na lang, sabi dito, kulang na lang mag-explode na. Sumabog na ng bonggang-bongga. Parang kudeta po ang tunog sa sobrang lakas. Paano natin malalaman to? Paano niyo malalaman yung pag-aabuso ng power ng hayop na ito? Di ba opening ng Laperal Mansion, nag-fashion show sila di doon, nagdrama-drama na hindi naman nakatulong sa inyo. Hindi naman nakasolve, hindi naman nakapagpababa ng inflation. Okay, ng inflation rate na tumaas na nga ngayon. Alright? Hindi naman nakatulong yung passion, kundi social climbing 101 ng mga buwaka ng ina habang nilulustay nila ang kaban ng bayan. At the same time, yumayanig ang condominium. Okay? Bawat floor. Basta-basta na lang po silang nagpaputok na walang abiso sa mga residente. Question, public disturbance yan. May batas na dapat umuusig. May mga batas na nagpaparusa sa mga ganyang walang pakundangan. Gabi, natutulog na kung
Whether may matanda, bata, o nakatira doon, bawal yan na basta ka na lang magpapa-jotok, okay, ng mga fireworks. Nasaan ang number one? Wala silang puso. Kahit tanungin ko nasaan ang puso nila, wala silang puso, mga palangga. So ganito kababoy. Kaya mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila what? Napapaalis peacefully dyan. At hindi tayo mananahimik, nakalampagin ang mga men and women in uniform, kapulisan, kasundaluhan, mga professionals, nawakasan na natin to. Itong gagong to. Ito. Pati itong asawa niyang punong-puno. Yung inayupak na to na punong-puno na ang kwarta. Mga palangga. At nilulustay ng walang pakundangan ang pera ng bayan ng dalawang hinayupak na yun, kababagsak ko lang. Okay? Yan ang mangyayari dapat sa kanila. Dapat sa mga hinayupak na to, talagang lipulin silang lahat. Lipulin at ibagsak ng bonggang-bongga. At itong puting na ito, tunawin. Ayan, basag na. Sorry, Pay Vidal. Alright? Tunawin. Okay? So, bila ako naawa sa stock toy. But again, baka mabasag. Ay, kaluoy man si Kuting. Ayan, naghibi-hibi ang alpot. Naghibi-hibi ang hiuhidi puta. Anyway, but, you know, gigil, mga palangga. Imagine niyo, lingid sa kaalaman ng bayan, habang nagpa-fashion show mga inayupak, naglasing-lasing pa doon, nag-inuman sa rooftop, tapos walang pakundangan na nag-explode ang fireworks. Yan ba ang gawain ng matino na authoritarian form of government? Di ba? Tinanong siya dyan sa Australia. Pupunta tayo dyan sa interview niya mamaya. Di ba? Authoritarian. Diktador. Okay? Walang pakialam. Sinungaling. Bakit ka mo? Ano nangyari? So yun lang yung tungkol sa building na yon, sa condo na yon, yung manig ng bonggang-bongga. Wala silang pakialam, dapat nga hinuhuli ang mga hinayupak sa ginagawa nilang public disturbance, pag-aabuso sa power, pagwawalang hiya sa taong bayan. And now, Marcos Jr. binulyawan ni Lisa Tanas. Dito tayo dadako ngayon. Pinakabonggang-bonggang pasabog. So right after, nung interview niya kay Sarah Ferguson ng ABC News, okay, ABC Australia, mga palangga. Napanood yun na ba? Na kung saan si Kuting ay tumawa. Na-topic natin kaninang umaga yan, o kahapon na pala. Na-topic natin na yung mga importanteng issue, okay, tungkol sa korupsyon, na ang tanong sa kanya ay tumawa-tawa siya. Bakit siya natatawa? Kasi bangag siya. I will play the video. Doon sa hindi ka, yung gusto nyong mapanood, yung view ko sa entire interview niya, panoorin nyo na lang po yung video natin dyan sa YouTube. Okay? Ayoko na ulitin yun para maikulalya pa ulit-ulit. Alright? So ito naman ang ipaparinig natin. Ito, mga kababayan. There is one series of questions that comes up in relation to your father's time, which is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, the narrative. May I just ask you why that's funny? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money from the Filipino people. I'm saying that maintains, that ideal maintains. Okay. I take exception to many of the. Okay. Di ba tinanong siya, why is that funny? Bakit nakakatawa ba yun? Seryoso tungkol sa plunder pag nanakaw? Okay. Here's another video na may pattern. At tatalakayin natin to. Ito. Naalala nyo nung tinanong siya. Okay. Ito muna. Si Sarah Ferguson. Okay. Di ba? Nakita nyo naman. Narinig nyo naman. Ang tanong sa kanya ay seryoso, hindi naman nakakatawa, mga palangga. Pero ang sagot ni Kuting, patawa-tawa. Okay, anong ibig sabihin yan? Okay? Anong ibig sabihin yan? Ba't tumatawa siya? Ano ang nakakatawa doon? Now, here's another video. Categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang.
Okay. See that? May pattern. Bakit ka tumatawa? Okay? It just so happened na yung sa ABC, sa Australian reporter from Sarah Ferguson, yung tanong sa kanya, kumbaga itong interviewer ay hindi nasungal-ngala ng pera ng payola. Kaya right there and then, tinanong si Kuting, di ba? Bakit nakakatawa ba yung tanong niya? Bakit nakakatawa ba na seryoso? At si Kuting ay nag-black out, di ba? Naging bangag. Okay? Ngayon, doon sa isang video na pinakita ko sa inyo, na tinanong siya doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na kung nagpupulburon ba siya. Anong ibig sabihin? Tumawa siya. Nag-insist ba ang local media na nagsabi, Mr. Kuting Jr., bangag na bangag, ano po ba ang nakakatawa sa tanong namin na kung nagpupulburon ka? Napakadali lang ng tanong, yes or no. Kung ikaw ay nagpupulburon o hindi ka nagpupulburon, sasagutin mo ng tama, no, hindi ako nagpupulburon. Mga palangga. Oh. Ngayon, doon sa mga kapapasok lang, i-play mo natin kasi maiksi lang eh. Ulitin natin uli ah. Ay, wait. Categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang bangag. Putang ina bangag niya. Ahas. Mga siraulo, mga hayop. Ano si Ahas? Binato ko na eh. Gumapang ng putang ina. Ano nila? Anay. Dali. O yan, ito. Si Ahas. O, di ba? Gumapang ng jutang ginina. Akita ba yung buli ko doon? Akita yung buli ko. Okay. Nagdroga ka ba? Okay. What is that sign? Okay. Ano ang sign niyan, mga palangga? Kapag tinanong ka ng seryoso, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, iniiwasan niya ang mga... natawa si Lane. Ano isa seryosong usapan? Yan ay manifestation ng isang sinungaling pagsasalarawan na iniiwasan niya o ina-avoid niya ang mga seryosong usapin o seryosong katanungan na answerable by yes or no. Kung ikaw ay hindi gumagawa ng kakapulburonan, alam mo yun, iniiwas mo yung subject, iniiwas mo yung tanong. So here's the thing, dahil sa kanyang kabangagan dun sa Ferguson, siya ay binulyawan ni Lisa Ahas Araneta Marcos. You know what, mga kababayan? After that interview, not the one na yung luma, okay? That yung the other kagabi sa Australia, yung tinanong siya about the corruption and the plunderer, okay? Being plunder ng pamilya niya, binoljak siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos sa harap mismo ng DFA Secretary Manalo. Okay? So anong sinya? Binulyawan siya. Anong sabi sa kanya? Pinag-aralan mo na yan. Nag-hire pa tayo ng trainer mo. Nag-rehearse ka na. Palpak ka pa rin. Yan. Okay? Ang sinabi, not exactly, pero yan po yung content ng sinabi ni Lisa Ahas Araneta Marcos, smugs, butod, mudlo, sa kanya, sa harap ng mga gabinete at ibang mga, iba doon puting ahas ko. Kaya natin nalaman, ang sabi kay Marcos Jr., nag-train ka na, nag-rehearse ka na, syungabels ka pa rin, bangag ka pa rin. In other words, ganon. So ano po ang pagsasalarawan dito? Ibig sabihin, sila ay parehong bangag. Kung nagkamali si Kuting dahil bangag na bangag, ba? Hindi mo siya dapat bubulyawan at gagawin parang na walang bayag. Another point. Ibig sabihin, ang Kuting na ito ay nuknukan ng kajutang inihang kasinungalingan. Kasi you don't need rehearsals. Palangga, hindi mo kailangan mag-rehearse kung nagsasabi ka ng katotohanan. Okay? Alright. Kung nagsasabi ka ng katotohanan, mga palangga, hindi mo kailangang mag-rehearse. Kasi galing yan sa puso mo. Bakit ka magre-rehearse? Bakit ka mag-hire? Okay? Bakit ka mag-hire
ng trainer mo para turuan kang sumagot. Ibig sabihin, bangag ka. Di ba? Bangag ka. Bakit kailangan mong bakit kailangan mag-hire si Lisa Smugs? You know what I mean? So ngayon, binulyawan siya ng bonggang-bongga doon sa Australia. Mga palangga, pinahiya siya. Kasi nga naman, wala namang hiya si Lisa Smugs doon sa mga nakarinig sa kanya. Kasi nga naman, alam ng even the PSG, even yung mga nakapaligid, alam nilang under the saya o first gentleman o walang bayag talaga si Kuting. Kaya binulyawan siya sa Australia, mga palangga. Alright? Yan ba ang presidente ninyo? Presidente ninyong bangag na bangag. Bakit si Lisa ang nagsisigaw doon? Si Lisa ang nagpanalo sa kanya. Dahil again, nakipagsabuatan siya sa Smart Magic. So, alam nyo na, wala silang pakialam, alright? Ano ba itong title natin? Nagdagdag ng PSG. Walang pakialam si Lisa Ahas na bulyawan niya si Kuting. Okay? Wala siyang pakialam, mga kababayan, kahit nandoon ang kanyang mga cabinet secretaries, kasi ang cabinet secretaries na ay mga julul din. Na utu-uto, na trilyo-utu-uto, nakikinabang sa kaba ng bayan. So kahit nakikita ng PSG, nakikita nila na si Lisa ay naghuhuramentado doon, na sinabihan si Kuting na nag-rehearse ka na, nag-hire pa tayo ng trainer, tatanga-tanga ka pa rin, o bubulol-bulol ka pa rin, babangag-bangag ka pa rin. So ibig sabihin nga, itong mga ipinapakita ni Kuting, number 1, avoidance. Okay? Avoidance of the topic, of the subject na tinatanong sa kanya, ano sabi niya, di ba? Tama ba yun? Bangagang putang ina. Sagutin mo at walang nakakatawa doon. So yun, binulyawan ng hayop na yan. So, makikita mo na consistent ang deception na ginagawa ng gobyernong ito. Consistent ang kanilang kasinungalingan. Another thing, walang consistency sa kanyang mga binitawang salita, sa mga pangako. You all know that. So again, eto nga kako, ang sinasabi ko sa inyo, na hindi sila consistent sa kanilang mga pangako kasi in the first place, binudol tayo. So bilang sinungaling, bilang isang nuknukan ng sinungaling, lahat ng pinapakita sa atin, pawang script lang. Imagine mo, nag-hire pa ng trainer para sa pagsagot niya. Ulit-ulitin ko. Kung galing sa puso mo, sasagot ka o interviewin ka. Kung galing sa puso mo, mga palangga, ang sinasabi mo at katotohanan, hindi mo kailangan ng practice. Hindi mo kailangan ng trainer. Kasi kusa yan. Lalabas yan sa bunganga mo at magkoconnect yan coming from your heart, diretso sa brain mo, 'di ba? Well, magsisignal ang brain mo, 'di ba? Na ito yung sasabihin mo kasi ito yung nangyari, ito yung totoo, ito yung nararamdaman ko. Pero pag sinungaling ka, katulad ni Kuting, na may trainer at may rehearsal, magbubuhol-buhol ang ikanyang kasagutan. So ano pa mga eksenang diyan? Nakita niyo naman sa kanyang mga galawan, mga palangga, hindi nga, di ba? Doon sa interview ko niya, pinakita ko sa inyo, hindi siya tumitingin sa mga interviewers, sa mga reporter. Walang eye contact. Ano sabi niya? Sir, ano mo sasabi ng reporter? Sir, ano mo sasabi niyo na sinasabi ni Pangulong Duterte, nagpupulburon ka daw? Sabi niya, I won't identify that answer. Ganon-ganon. Presidente ba yan? Kasi kung ako noon, Miss Marlica, nagpupulburon ka ba? Gago ka pala, ito sa'yo. Hindi ako nagpupulburon. Di ba? As simple as that. Jutang genius ka pala. Nakita mo ba dumudugo ilong ko sa kapupulburon? Meron ba akong may manifestation ba sa pagmumukha ko na nagpupulburon ako? Wala. Ganon lang kasimple, mga kababayan. Ayan. Kaya ayaw niya ng ambush interview, sabi ni Des. Puppet President. Exactly. Sabi ni what's going on. So ngayon, mga kababayan, tapos ang isa pa sa nakikita ninyo, pag nasalita siya, ang dami niyang pinagsasabi. Nawawala na siya dun sa pinag-uusapan, sa subject. Ito yung ginagawa ng mga sinungaling. You know, paikot-ikot. Kumbaga sa salitang Tagalog,
paikot-ikot ang kanyang mga sagot ng nonsense. So again, sinungaling. At what? During that interview sa local media, ano ipinakita ni Kuting? Very manipulative. Ayaw niyang sagutin. Iniwasan niya. Ganyan ba? Hindi dapat ganyan ang pinapakita ng jutang gininis na ito, mga kababayan. Dahil sabi ko nga, hindi ganyan ang isang matinong leader. Kasi hindi naman talaga siya leader. At dahil kinakabahan na sila, ito connect natin. Ito, sabi ko nagdagdag na PSG, mainit-init ngayong araw. Kahit na sa Australia yung hinayupak na yan, na si Lisa na yan, kinakabahan siya. Lalo na po na nagkaroon ng pagrarally, prayer rally ngayon, ang ating mga kapatid, okay, sa Kingdom of Jesus Christ. And now, I think pinost natin dyan, di ba? Tuloy-tuloy yan, isang linggo sila, na alarma si Lisa Smugs. Kaya nagpadagdag siya ng mga PSG, ng mga security sa loob ng Malacanang. Kasi kinakabahan sila, baka yung milyon-milyong Kingdom of Jesus Christ members and other religious group members ay pupunta na sa pintuan ng Malacanang at sila ay what? Hihilain na, kakaray-karayin na. See that? Kuting is not a leader. Okay? Wala siyang, wala talagang skills ng bilang isang leader. Unang-una, mga kababayan, okay? Sa communication, ngiwi-ngiwi, utal-utal. Di ba? Decision making, walang desisyon. Kasi sino nagdedesisyon sa kanya? Si Lisa Aranta Marcos. Pinahiya nga siya sa harap ng mga cabinet secretaries na nag-training ka na. Nag-rehearse ka na. Di ba? Tanga ka pa rin. O bangag ka pa rin. See? Wala siyang what? He cannot stand on his own. Hindi niya kayang magdesisyon para sa sarili niya. How much more para sa 100-something million Filipinos? You know what I mean? So, ito ang kapalpakan niya na kailangan talagang magtulong-tulong na ang bayan. Kulang sa komunikasyon. Lack of communication in what way? Sa taong bayan. Diba? Kinikriticize natin siya. Okay? Sinisigawan natin, minumura natin siya dahil sa kanyang mga kapalpakan. Sinasagot ba nila? I mean, when you say sagot, sinusolusyonan ba ng hinayupak na to ang sigaw? Okay? Anang taong bayan. Well, hindi nila aksyonan kasi based doon nga sa tanong ni Ferguson na doon sa interview na meron bang impulse sa'yo bilang isang authoritarian? Okay? Katulad ng tatay mo, panahon ng tatay mo. Ang sabi niya, 0. Okay? It's false. Kasi ang ating pamahalaan ngayon ay isang masahol pa sa diktador 1 billion times. Why? Kasi nililimitahan ang ating kalayaan. Number 1, pag ikaw ay dissenter, pag ikaw ay kritiko, what? Lilimitahan ang mga galaw mo. Katulad ng SMNI, pina-suspend sila. Katulad ng mga vloggers like me, kakasuhan ka and everything. Alright? So limited yung ating karapatan. Kung baga natin limited, papatayin nila ang bawat karapatan ng taong bayan dahil yun ang utos ng mga oligarkiya, ng mga oligarchs, mga malalaking negosyo kay Lisa Ahas Marcos na dapat patayin, isuppress ang mga nagpapahayag ng kritisismo, ang mga nagsasalita na nakakakita ng kahayupan ni Kuting. Dapat magbayad sila na magbayad ng trust para itigil, okay? Para patigilin itong mga katulad natin. Patayin ang ating kalayaan. So, masahol pa tayo sa diktador kasi nga mga palangga, itong gobyernong ito ay what? Ginagamitan na nila ng power. Ano yung power? Panggigipit. Coercion. Coercion, remember that? Ulit-ulitin natin. Nagpadala sila ng memo sa internal memo sa buong pangkalahatang ahensya. They coerced the government employee para umattend doon sa what? Sa kick-off rally nila. And later on, kick-out rally na yan. Minanipula nila. So wala nang kalayaan ng bayan. Minanipula, sinopress, diniktahan. Kung kayang diktahan ni Lisa si Kuting na under the saya
first gentleman. Kasing laki ng botiki ang itlog, mga palangga. Ibig sabihin, hindi kayang mamuno ni Kuting. Hindi siya ay failed, bagsak, sinungaling, budol na presidente. Kung binulyawan siya ni Lisa sa Australia, dahil naging bangag siya sa interview. Ibig sabihin, nakakahiya ang ating bansa dahil tayo ay nagkaroon ng presidenteng bangag na bangag. Bakit? Bakit tayo pinapatahimik? Nasa democratic country nga tayo, we have the freedom to criticize. Ano dapat ang isasagot ng buwakan ng inang to? Pag criticize mo, okay? Ang isang gobyerno, ano ba dapat ang sagot nila? Gugurgurin tayo, di ba? Yan ang sinasagot nila. Dapat i-inspire nila tayo. Ay, ang Jotang Jin ng ano na yan, yung Maharlika na yan, ang ingay-ingay. Sabi niya, yung 20 pesos na kilo ng bigas na pinangako namin, hindi daw natupad. Ito, tutuparin natin. So, ika-counter mo ang mga critics para sa what? Para baguhin mo ang sarili mo bilang isang Kuting. Babaguhin mo ang iyong pamamalakad. You inspire people para hindi na kami magngak-ngak. Kung ginawa mo ba ng 20 pesos per kilo ang bigas, nagsalita ba kami dito? Nagsalita ba ang mga taong bayan? Kaso, hindi mo na-inspire ang taong bayan. Ang na-inspire mo, yung mga bangag na katulad mo, na-inspire mo yung mga smugglers. Kung kami nagsasalita, katulad ni General Macanas, katulad ng SMNI, na kaya yan na lang ang platform ni Pangulong Duterte. So we all know, at ni Sara, alam niyo naman lahat na talagang tinarget sila ng bonggang-bongga. Ano dapat ang ginawa ng gobyerno habang tayo ay nagtatalo-talo dito? What? Ayusin nila ang pamamahala nila. Dakdak ako ng dakdak tungkol sa smuggling business nila. Smuggler, pakikipagsabuatan kay Michael Ma. Inano pa na ng special envoy, inelect pa nila. Eh, hindi ko nakajotahan. Maliban pa sa pinigil nila ang hearing dyan sa Committee on Ways and Means, isang taon na ang nakaraan. Binuisit pa nila lalo ang taong bayan. Imbis na, okay, paimbestigan natin si Michael Ma para si Maharlika ay tumigil na. Para si Swansing ay mukhang nabayaran na rin. Okay? Para tumigil ng taong bayan, i-counter natin ng result. I-counter natin sila ng mali sila. Hindi totoo na inaayon na namin si Michael Ma na smuggler. O ito, itinutuloy at tinutugis, ito nakakulong na. Pero hindi. Ang counter nila, patayin si Maharlika, magbayad ng hitman galing sa PCSO, galing sa pera ng bayan, gorgorin si Maharlika, lahat ng kritiko, gorgorin, mag-hire tayo ng maraming trolls para manahimik sila. Imbis na gorgorin ang smuggler. Pero ang nangyari, inappoint pa a special envoy to China at isinikreto sa taong bayan. Yan ba ang tamang counter? You counter the critics with your accomplishments. Dadakdak tayo dito. Ay, butang inang Kuting na yan. Pupunta naman sa Australia, pabalik-balik ang hayop, pledges here daw, pledges dito, Diba ang ingay natin lahat? Pag upo pa lang niya, umatid ng Grand Prix, kung saan-saan lumibot ng inipot na ang buong mundo, nag-iingay tayo. Kasi nga, umaaray tayo dahil ginagastos ang kaba ng bayan. Ano ang ginagawa ni Kuting? Eh di lalong nag-travel. Ang sabi natin, I remember, 1st January, okay, na nandoon si Sasron, si baby girl, okay, doon sa interview na yun, sa loob ng Malacanang, na tinanong siya doon, si Kuting, tungkol sa kanyang travel. Okay? Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan ang karumal-dumal na ginagawa nila sa loob mismo ng Malacanang dahil mismong si Kuting ng Norte ay hindi niya kayang kontrolin ang nasa kanyang baba at hinahawakan. Lalong-lalo na pala at talagang puppet king or puppet president lang pala ang meron tayo sa bansang Pilipinas na ito na nagngangalan ng Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.